Ngayong araw ang third birthday ng bunso ko na si Ko at tinanong ko nga siya kung anong gusto niyang breakfast. Pancake daw. Buti na lang, meron pa kaming stock ng pancake mix dito sa pantry. So eto na nga, habang busy ako sa kusina para magligpit muna. Eto, at kinuha na nga yung upuan dahil gusto daw niyang tumulong sa mami sa pagluluto ng pancake. So itong upuan nila talagang nilalagay nila dito sa may lavabo area, especially kapag kailangan nila maghugas ng kamay ng ate niya since medyo mataas nga yan, hindi pa nila abot. So since gusto niya nga tumulong sa pagluluto, itong induction cooker ang gagamitin ko. And ayan nga, siya na yung pinaglagay ko ng pancake mix. So bago pala kami bumangon, tinanong ko si Kowa kung anong gusto niyang kainin maliban sa pancake for her birthday. Starbucks daw. Meron kasi siyang paboritong pasta sa Starbucks. So wala naman kaming anything na party na ihahanda for today dahil lately, alam mo, grabe ang mga kagastusan. Tapos sa pa ng apartment, all out talaga, zero ang mamshi nyo. So meron lang kaming naitabi dito para lang talaga mairaos kahit papano yung birthday ni Kowa the way na gusto niya. Gusto niya ng Starbucks. Sige. Nag-promise din kasi ako ng paglalaroin ko sila ng ate niya sa iSport. Indoor playground yun, parang kids zone na, and 2 hours pa nga yun. So yun lang talaga, wala kaming ibang ganap. Dito sa unang salang, hinayaan ko nga siyang maglagay dito. Pero syempre, inassist ko siya dahil gusto niya talagang magluto ng pancake. Kasi medyo palpak nga. So ako na lang muna kumain ng palpak. And then, etong pangalawa, ito naman yung para kay Kowa. And then, gagawa pa tayo para sa ate niya. So since medyo mataba, makapal, malaki nga yung pancake, hihiwa-hiwain ko na lang yan para bite size lang. And then, ito rin pala yung nagustuhan niya. Meron kaming chocolate syrup dito. Ginupit-gupit ko na lang yung pancake niya para bite size, and then ididip niya na lang dito sa choco syrup. Si Pinggoy, hindi siya mahilig sa mga ganito. At saka feeling ko may hangover siya ng very, very light. Kasi nga, di ba, kahapon, galing kami doon sa music studio for the inuman sila magkakapatid. Tapos, kakaasikaso ko kay Ko. Hindi ko pala nahinaan yung induction cooker. Nasunog tuloy yung kabilang side. So, meron ako nabasang comment kung malakas daw ba sa kuryente ang induction. Alam mo, sa totoo lang, for me, sakto lang. Kasi kung gusto mo yung convenience na binibigay niya, madaling magluto, portable, madaling iligpit, madaling malinisan, go. Tapos konti lang din naman yung nadadagnag niya sa kuryente. Especially, depende kasi sa level of heat, yung konsumo ng kuryente niyan. So kung hindi mo naman ito todo talaga yung heat level nito, hindi naman siguro ganun kalakas yung konsumo niya. So Lele nga pala itong brand ng induction cooker na gamit ko. Then yung pinaka-pan na may removable handle, that's from Red Chef. Yung link ng mga yan nasa comment section. Tanggal over, May cup noodles tayo dyan. May cup noodles tayo. Bibili kita. Anong gusto mong Bulalor. tanggal over? Si Pinggoy, eto naman for the luto siya ng noodles niya. Ayoko kasi talaga na maaanghang. Pero minsan kaya ko siyang i-tolerate. Lalo na kapag gustong gusto ko yung pagkain. Gaya na lang nung kinain namin kahapon. Yung seafood na Cajun. Grabe, ang sarap! Okay na to? Oh! Can I go around? Asan pa yung drawing? Ay, nag-drawing ka ng Mickey Mouse? Is that Mickey Mouse? No, that's Melody, my Melody Mouse. So you need to bring socks at... ikaw nag-drawing nito? Ay, ganda na ng drawing ni Pinky. Galing. It's getting better. Your drawing is getting better. Nag-message pala sa akin yung teacher ni Pinky. Nag-feedback siya na i-assist daw siya kasi puro capital letters nga magsulat ng pangalan. Tapos hindi pinapollow yung linya. Feeling ko mana siya sa amin ni Papa kasi ganun kami magsulat, puro capital letters. Namamana ba yun? Anyway, lunchtime na nga nito. For the grab lang tayo papunta sa mall. Nakatulog na nga ang birthday girl habang nasa biyahe. And light lang talaga yung kakainin namin dahil right after nito, pupunta sila ng iSport. Kung heavy meal yung kakainin namin, tapos magtatalon-talon sila doon, magtatakbo, baka naman magsuka doon. Kaya very light lang talaga. Umorder lang ako ng request ni Kowa. Ang paborito nila ni Pink dito is yung penne pesto pasta, then tig-isa kaming sandwich ni Pinggoy, isang drink lang. Ginising na rin namin ang birthday celebrant para makakain na, and then maya-maya dumiretso na nga kami dito sa iSport. So 2 hours nga pala yung na-book
ko. So nagbitbit lang din ako ng malaking tumbler dito kasi 2 oras yun, inisip ko baka mamaya mauhaw sila. So maigi ng marami kaming tubig na dala-dala. So ayan, kitang-kita ko talaga na sobrang enjoy ng mga bagets ko dito kasi bihirang-bihira ko na sila dalhin sa mga ganito dahil ang napapansin ko, after maglaro sa mga indoor playground, nagkakasakit sila after for some reason. Kaya naman talagang bihirang-bihira na lang namin sila palaruin. And talagang mas na-appreciate nila yung ganito kahit nasabihin mong 2 oras lang. Dati talaga, kids zone na to. Tapos eventually nagsara. And then nung nagbukas nga siya, naging iSport na. And nakakatuwa kasi mura na rin naman siya kung tutuusin kumpara sa iba. Tapos napakadaming pwede talagang paglaruan ng mga bata. May trampoline pa dito. Medyo nakakatakot lang kapag hinayaan mo yung mga anak mo dito. Tapos may mga malalaking kids na sasabay sa kanilang magtatalon-talon. Diyos ko, feeling ko magkakabukol sila. So ayun na nga, at after almost 2 hours, for the go na nga kami. At para hindi sila umiyak, sabi namin, pupunta kami sa Rainbow Park at saka kakain ng ice cream. So talagang yung gusto ng mga bagets na mag-e-enjoy sila, yun lang talaga yung ginawa namin. Ang hindi naman masakit sa bulsa, 'di ba? Pwedeng-pwede talaga nating mairaos yung mga birthday ng mga anak natin ang hindi kailangan ng utang o kaya gumastos ng bongga. At saka free entrance lang dito. So habang nandito nga kami, tawag ng tawag si Papa dahil that day din siya naglipat. So balit tanghali na daw siya nakarating doon sa nilipatan niya. After sa Rainbow Park, dumiretso kami sa kabila. Hala, meron palang pa-surprise sila na birthday handa for Koa. Grabe naman. Tapos may paregalo pa si Tito Johnny niya, si Ate Ken. Thank you very much. Grabe naman yung pa-surprise niya. Kasi initially, meron akong balak kahit pa paano umorder ng pizza, ng palabok para dito. Kaso, bigla namang ang daming kailangang bayaran dun sa paghahakot nga ni Papa. So, na-zero ang mamsi niya. But thank you so much, Ate Ken, Johnny, and family. Grabe yung mga pag-gift. May mga coloring book. Tapos may mga princess tutu skirt, meron pang princess wand, princess headband crown. Thank you so much. Talaga namang natuwa ang birthday celebrant dito. Ang daming handa. May cake, may chicken, may pie, may spaghetti. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan, at for the blow ng candle ng ang birthday celebrant. And thank you so much sa mga taong nagmamahal sa aking mga anak. Thank you po sa suporta ninyo. And sa mga nanonood ng mga simpleng content ko, thank you. Yung iba talagang nag-aabang ng mga upload ko. Chine-check yung account ko kung meron na bang bagong upload. So maraming salamat po talaga. Anyway, maya-maya rin, dumating na rin si Papa. Dahil sabi niya, pinaglalagay lang daw muna nila yung gamit. Napagod daw siya kasi hindi na siya kasing lakas before. So kailangan niya muna mag-pahinga. Thank you for watching!